Sino po nagtalaga po sa inyo? Congressman? Mayor? Sino po? Wala po. Yung bang resibo mo, resibo ng barangay, naging official receipt? Hindi po, sir. Counter receipt, hindi official yan. Oh. Ang sabi mo raw, kahit kay Tulfo ka, kahit kay Bitag ka, ako na ngayon ang kaharap mo. Gusto ko lang po transparency. Nagagalit ka po sa akin kasi sinasabihan mo ako na sinusulsulan ko ang mga tao. Kuya, may sarili po silang utak. Lagi mong sinasabi nakakabitan. Bakit po ganoon katagal? Wala po akong sinabi. Meron po. Meron po. Meron kang sinabi. Okay. Bakit ka po naglakad ng ng Meralco kung wala pa lang kasiguraduhan? I think this is already a law enforcement issue. Kasi hindi talaga authorized po. Wala po kaming ganyan scheme. Sir Mabacquiao, ayusin mo na to. Makakasuhan ka ng kaso rito sa Mariosep. Nagtiwala sila sa iyo. Yes. Kung ang tiwala hindi mo sinira, wala kayo ngayon dito. Nandito po kami sa Bitag para magreklamo po laban sa panluloko na ginawa sa amin ni Ricardo Mabacquiao. Hanggang ngayon po, ang aming pera ay nasa kanya, niloko lang pala kami. Natapos na lang po yung taon na lumipas, ilang taon na po, 3 taon. Napalitan na yung mga congressman, kapitan, mayor, hindi pa rin po kami nakakabitan ng ilaw. 4 lang po kami nandito ngayon na nagrereklamo pero mahigit 100 po kami na aplikante sa pagpakabit ng ilaw. Ang sabi po ni Ricardo Mabacquiao, ang pera daw na nakolektan niya sa amin ay nasa City Hall, ibinayad niya. Kaya po nandito kami, hinahanapan po namin siya ng resibo, wala po siyang maipakita. Pumunta po mama ko ng Meralco. Wala ni singkong ibinayad. Tapos doon ko po nalaman sa Meralco na 1.5 lang palang aming babayaran. At kahit daw po saan kami makarating, haharapin po niya kasi legal daw po siya, hindi daw po siya illegal. Dito po sa po na ito, sa proyekto ni Mr. Mabacquiao, hindi po namin alam kung may mga kasabwat po siya dito. Kasi hindi po kami naniniwala na wala po siyang ibang kasama dito na siya lang. Mr. Mabacquiao, ito ang tanong ko sa iyo, asa na ang pera namin? Okay, magiging balanse po tayo rito. Hindi po tayo rito tarang gulo-gulo, away-away. Ang ating resolbahin ang problema. Andito ngayon si inyong inarereklamo si Ricardo Mabacquiao. Okay? Sir, ako'y magtatanong muna sa inyo. Kasi kahapon narinig ko na sila. Narinig po siguro ang kanilang mga hinaing. So, tanong ko lang sir, paano po kayo napasok dito? Sino po nagtalaga po sa inyo? Inelect ba kayo? May politiko bang nanghimasok? Congressman? Paano po kayo napasok dito? Ako po ay dating former administrator ng Barangay Old Capital Site. Napagkatiwalaan po ako na ng kuryente, magpakabit kung sino may gusto dahil naging proyekto naman yan dati namin. Napagkatiwalaan po kayo? Opo. Okay. Ito po sir ang... Sige po, isa sa akin po. Ito, sige, barangay. So sir, punong barangay, si Cabigas. Yes. Okay, sir. Yung pong sinasabi natin, ang pangungulekta po kasi ng pera, kinakailangan may tamang pangangasiwa, lalo na kapag ito yung mga pera nanggagaling po sa tao sa atin sa ibaba na gusto lamang magkakuryente. Kung kayo po yung napagkatiwalaan dito, sino pong nag-elect sa inyo? Kayo po ba'y hinalal sa mamamagitan ng barangay, konseho ng barangay, or kayo po ba'y in-appoint ng isang politiko, congressman man yan, or kay Mayor Joy Belmonte, pababa, or sino po ba nag-appoint? Kasi hindi naman po kayo basta, ako pagkakatiwalaan, kukuha ako. Siyempre, sir, meron kayong patron. Hindi po pwedeng wala. Sino po sa itaas ninyo? May tinutumbok ba ako? Congressman? Mayor? Sino po? Wala po. So, sariling sikap nyo lang po? Yes po, sa tiwala po sa barangay. At nag-uusap-usap kayo sa barangay? No, sa akin, sila nagtiwala sa akin. Okay. Para alright. So, majority nagtiwala sa inyo? Marami na rin po ako okay. Kung sila nagtiwala sa inyo, sir, pinagkakatiwala sa inyo, una sila, ang tiwala po, importante po rito. Yes, sir. Yes, sir. Pera po, pinangangasiwanan. Kung kolektahan niyo pala sila ng 12,000 pesos bawat isang residente. Sa bawat isang residente, at reply mo ng 120, it's almost 1.something million yan. Yes. Yes, sir. May kilala kayong mga ahente sa Meralco? Pinakilala po ako ng former kapitan. Kapitan, yung Yumao. Yumao, sir. Yung kapitan ba, nagkaroon kayo ng sinasabing survey or pagpupulong o para sabihin? Yes, sir. Okay, so malinaw. Okay. May resolution po ako sa barangay. Resolution sa barangay. Inappoint ka? Yes, sir.
informer, officer. In-appoint ka. Okay. So, narinig nyo ngayon. O, in-appoint pala siya ninyo. Iba, taga-barangay kayo. Ano sa inyo dyan? Hindi po namin siya in-appoint. Nagtiwala raw kayo sa kanya. Hindi po, hindi po. Ano ba to? So, hindi nyo sa kinikilala. Hindi po nagtiwala kami sa kanya dahil sabi niya, sir, So, in other words, bago kayo nagtiwala sa kanya, may pagpupulong, meron kayong agreement na siya ang point person ninyo. So, may barangay resolution. Yes, mayroon. Yes, sir. So, yung bang barangay resolution, hawak ninyo? Nandito po. Okay, patingin nga po ako. Hindi po pwede magkaroon ng barangay resolution tapos mangungulekta po kayo na hindi po dito po. Regarding po doon sa project po. Project. Okay, patingin nga ako ng project. Sige. Ipinakita ba sa inyo to resolution? ay hindi po, sir. Wala po. Dito sa resolution, nakalagay bang pangalan nyo? So, authorization po. Sa resolution na yan, na dapat, Nandito po, dapat sa barangay resolution, nagsasabi ikaw ang kailangang ina-appoint na ikaw ang mangangasiwa dahil yung pera na yan kukolektahin mo, tama? Pag nangungulekta ka sa kanila ng pera dito sa mga pobre, mga 5, magkano kinokolekta mo at magkano na pagkasunduan sa bawat residente, sa bawat bahay na inyong kakabitan? Ano po talaga 10,500, sir? 10,500 pesos. Ganun ba? 10,500 pesos? Sabi po hindi. Iba-iba po ang singil niya sa amin. Okay. Kanino mo nire-remit? Diretso si Meralco, individually, or kinakalap mo muna, pinaalam mo sa barangay? Kasi may, alam mo ritong accountability. May pananagutan ka sa iyong trabaho na pangangasiwaan, hawakan ang pera nila, pero yung pera na yung pangangasiwa, ito'y pribilehiyo na ipinagkaloob sa ng barangay. Yung barangay na yon, doon ka sa kanila may pananagutan or accountability. So sila ang boss mo. Sila ang nag-appoint sila ang nagbigay ng pribilehiyo. Tama? Kung wala sila, wala ka. Kung hindi ka binigyan ng pribilehiyo authorization, wala kang papel ngayon. So, yun ang hinahanap ko. Accountability plus transparency. Pananagutan at klarong nakikita ng mga taong pinagsisilbihan mo ang kanilang kapakanan. Sila yon. Pag nakuha mo yung pera, nag-i-issue ka ng resibo. Meron pa akong binibigay sa kanila. Yung bang resibo mo, resibo ng barangay, naging official receipt. Hindi po, sir. Bakit? Temporary. Na-receive ko lang. Sandali muna. Sir. Yung resibo mo ba, counter receipt, hindi official yan. Hindi po. Yan klaseng malabo yan. Ano ba yan? Resibo yan? Meralco application. Temporary. Para lang po na patunay na na-receive ko yung pera So, nila. bakit counter receipt lang yan? Hindi ba dapat ang resibo manggagaling doon sa barangay na minomonitor ka dahil may pananagutan ka sa kanila? Hindi po. Transparent lahat? Hindi po. Kasi So, po, sarili mong diskarte to? Parang ganun po. Sarili na lang. Sarili mong diskarte. Pinagdududahan ka nila ngayon. Kaya nga. Po, Ang sabi mo raw, kahit kay Tulfo ka, Ay, kahit hindi kay po, Tulfo wala ka akong- dati, kahit kay Bitag ka, ako na ngayon ang kaharap mo. wala po akong Ganun ba? sinasabing gano'n. Sige. Total, ako nag-iimbestiga. Ang tanong nyo sa kanya, tanongin nyo, ang pera ninyo kung saan. Sige, pakinggan ko. Anong po, Sir Ben, ako lang po muna. Kuya, Siya. katulad po ng di ba nagagalit ka sa akin. Kasi lagi ko pong inaano sa iyo na yung gusto ko lang po transparency, yung resibo po ng lahat ng ginastos. Nagagalit ka po sa akin kasi sinasabihan mo ako na pinoprobo ko ang mga tao, na sinusulsulan ko ang mga tao. Kuya, may sarili po silang utak, wala po kung sinusulsul. Ang gusto ko lang po doon, Kuya Ricky, bakit po gano'n katagal? Lagi mong sinasabi nakakabitan. Kaya po binigay namin kaagad sa yung cash na 10,500. Pumunta ka sa bahay kasama ang sekretary mo. Binigay namin yon dahil nagtiwala ako sa iyo na isahang 2 buwan. Kuya Ricky, eksakto po ngayong October 22, 2 buwan na po pero wala pa rin po ang kuryente. Kasi lagi mo pong ginigiit sa amin right of way. Bakit ka po naglakad ng Meralco kung wala pa lang kasiguraduhan? Naningil ka sa amin, pumunta ako ng Meralco. Ang sinabi sa akin 1.5 lang. Saan po napunta yung ganong kalaking pera? Ang hinahanap lang po namin sa inyo resibo. Ang sabi mo po sa City Hall, doon kayo naglalakad, hindi ka po binibigyan ng resibo. Imposible po yan, kuya, na walang resibo po ang City Hall. Wala pa akong sinabi. Meron po. Meron kang sinabi sa meeting natin. Dali po. Meron kang sinabi. Okay, sige. Nag-trust po kayo sa akin na i-process po ang kuryente nyo. Na-i-process ko na po lahat mula doon sa Urban Poor, sa Bureau of Fire, sa CEI, sa wiring permit, at sa inspection po sa mga bahay-bahay nyo. Nagawa ko po lahat yan.
At lahat po ng certificate na nanggagaling sa City Hall ay nasa Meralco na. At ang sabi ng Meralco, nandito sa akin ang papel at handa na ito ikabit kapag nag-demand na kami ng deposit. Yan po sabi ng Meralco. Okay, ganito boss. Sabi mo kanina, nagtiwala sila sa iyo. Yes. Yung tiwala na yon pinagkaloob din sa iyo ng barangay at mga kagawad ng barangay, konseho ng barangay. Kung ang tiwala hindi mo sinira at meron kang pananagutan sa barangay mo at may pananagutan ka sa kanila at transparent ka, klaro ka, wala kayo ngayon dito. Sa linya ng telepono si Cap Rodelio Cabigas. Magandang umaga po sa iyo, Kapitan Cabigas. Yes, sir. So actually, nung nag-meeting po kami nung Saturday, nagkaroon po kami nung session ng barangay, kailangan namin yung purpose na yan. Kasi nagiging alarming na bang nga po sa amin kasi maraming names of Congressman Marvin Rillo and Mylene to. So, napag-usapan po namin po na he had to declare kung ano po talaga yung mga pinagkagastusan. Okay. Kung ano yung hinahanap ng mga tao. Ano po yung pinagkagastusan. Sabi ko nga, para at least once and for all, then he's transparent. Kasi napakalaki naman po talaga ng tingin na binayad nila for the purpose po na nagbayad sila ng baril, knowing na may kakabit po agad yung linya ng mga kuryente nila, of which hindi naman po agad na. Kaya in fairness naman sana sa nag-a-apply, siyempre sa haba naman na po ng panahon, nag-3 taon, nagbayad sila ng ganung kalaking halaga, expecting that somebody na may delivered yung promise. Okay. Siya ba'y nagre-report sa inyo? Lahat ng mga pera, ina-account niya, and every money collected, where's the money going? Nadideposito ba yan? Where is it? Dumadaan po ba sa inyo para ma-account po ninyo total? Kasi sa kapakanan po nito ng mga inyong mga constituent, bilang ama po kayo ng barangay. Wala naman po, wala pong dumadaan usually na napupunta naman sa barangay. So, solely, sila naman po talaga yun. Okay. Sir, ganito, kung hindi po namomonitor yung perang nakukuha niya, saan po napupunta yung pera? Yan po, napakanya po. Okay. Kasi sir, parting to. Kaya nung nag-meeting po kami ng Saturday, tinatanong nga po namin na yung transparency kung saan po talaga yung pinaggamitan ng pera. Kasi kung nagamit naman po talaga, sabi nga po, definitely maintindihan naman po ng mga risk. Tama po kayo, Kap. I agree with what you're thinking. Hindi niyo ba inobliga po to si Mabacquiao na kumbaga nagre-report sa inyo dahil accountable po siya sa inyo sa barangay po at konseho nag-appoint sa kanya. Lumalabas po parang wala ata kayo natatanggap. Wala po talaga. Tsaka yung hindi lang naman siya usually po talaga yung yung nagpapasilitate tatlo po sila na nire-represent parang nung Meralco po. Kasi before pa po na naging kapitan na dito. Okay. May practice na po na ganyan na talagang part po ng mga yung mga kagaya niya na nagpapasilitate po ng nung mga electrification. Sila po yung nagkausap ng Meralco. Then kami naman po sa barangay, we do a resolution para lang naman po yung for the purpose na keep up yung pagpapaprocess ng electrification ng mga residente. Sir, meron lang ako nakikita ka pa, no? Dapat po kasi dito ang barangay tatayo bilang garantor. Hindi po pwedeng transaction between your constituent because the Meralco would always look for somebody who will stand as guarantor. Tama po, sir? Hindi naman po pwede maniniwala ang Meralco na wala pong approval ng barangay and always the responsible party, laging may pananagutan, lagi maghahanap po ang Meralco. Alam po ng Meralco, hindi po ganyan nag-ooperate. Sino nire-represent ni Talpulano? In this case, si Ricardo Mabacquiao. Sino nire-represent niya? Sakaling bumalpak si Ricardo Mabacquiao. Kung sakaling nagbayad itong mga tao na ito, dineposit ang pera si Meralco, then may pananagutan na po siya at yung Meralco magtatanong po sa inyo bilang barangay kasi sa area niyo po papasok tong serbisyo, hindi po ba? Alam po, yan po sa area po namin. So, hindi po ba sir, sa area niyo dyan, dapat sigurado sir, yung spokesperson ng Meralco, magtatanong po yan. Sisiguraduhin, paano po yung sabay-sabay po yung mga barangay constituent natin ayaw magbayad?
Pagkatapos, ano ba, kanya-kanyang kontador, isang kontador lang sa barangay na parang ganyan para to make it fast and effective. Pero magkukonsider po siguro yung Meralco niyan kung kinakailan ganon. Eh sir, merong guarantee po yan sa inyo. Actually po, kaya we do have a solution para, kasi requirement po yung Meralco, parang ibig sabihin, pinapatunayan po namin na itong SIM sa babakyaw, pero sabihin po na talagang ino-authorize ng barangay na mag-facilitate po. Pero yung facilitating and collecting are two different words. Yes po, yes po. Yung facilitate, mapabilis mo. Pero pagdating sa bayaran, saan pupunta yung pera? There has to be a money trail na medyo makikita po ng mga tao. Makikita nyo rin sa barangay. Yung actually sinertify na naman po ng may barangay is yung mag-facilitate lang po ng mga documentation. Okay, therefore, hindi siya authorized mangolekta kung ganon. Hindi, wala naman po kami in-authorize na yun kasi we believe pag nag-upload po kasi Okay, ang problema po kasi sir, kay Mabakyaw, he facilitated and at the same time simultaneously collected. Usually, ganun po talaga yung nangyayari dati. Madali lang po nakukonect yung application nila. Hindi lang po talaga nagkaroon ng problema. Okay, so yung magpa-facilitate, ipapibilisan, pero nagkakaproblema. Sa linya ng telepono, mas maganda. Ito, magandang kausap to. Vice President and Spokesperson ng Meralco, si Mr. Joe Darriaga. Magandang umaga po, Sir Joe. Hey, good morning, Boss Ben, at sa inyong mga tagapakinig sa Bitag. Okay. Nabigyan lang ako ng konting background of the air. No? Unang-una, gusto kong sabihin, wag ho tayong maniniwala sa mga so-called fixers na sabihin, malakas sila sa loob ng Meralco, sila nga bahala mag-facilitate ng application. Nako, malabo ho yan, malamang sa hindi. Bogus yan. Kasi wala kaming ino-authorize kahit na sino ang tao, maliban lang yung mga personnel namin sa loob ng aming business centers. You need to go to the business center to apply for electric service the right way, the right and legal way, Boss Ben. Well, malinaw po, sininaw ng sikat na araw, pinaiksi niya na pong sinabi ito. Malinaw, wala kayong ino-authorize. Only deal with those representative from Meralco Business Center. Tama, sir? Tama po yun, Boss Ben. In fact, in my more than 30 years in Meralco, that has always been my message. Okay. Huwag po tayong maniniwala o magpapaloko dun sa mga lalapit sa inyo. Sasabihin kami na bahala sa application. Huwag po, please po. 15,000 yung sa pagkakaintindi ko. Yes, Ben, ano? yeah. 10,000, 12,000, 15,000. Iba-ibang, Unang-una, wala. Yung figure pa lang, yung palang perang, halaga ng pera, wala nang batayan eh. Kasi yung application for service will also depend kung ano yung connected load nyo. Ibig sabihin, ano po yung gamit ninyo po sa bahay. Ito obviously wala eh. So, ako'y nalulungkot dyan sa nangyari sa kanila. If you can give us more information, I will also ask our personnel inside Meralco to do a parallel investigation para kung sino man yan taong yan, mawarningan na yung buong kabuuan ng aming franchise area na itong taong to walang ginagawa kung hindi mambiktima kasi hindi talaga authorized po. Wala po kaming ganyan scheme. Ano pong gagawin nila ngayon, sir? Nakapagbigay rin po sila ng 15,000, 20,000. Mukhang that's an internal issue between them and yung kumuha ng pera nila. Okay. Maybe baka matulungan lang natin, Boss Ben, through your good program. Siguro, I think this is already a law enforcement issue. Alright, Sir Mabakyaw, ayusin mo na to. Makakasuhan ka ng kaso rito, Sus Mariosep. Kasi pag pumasok dito ang law enforcers, maiimbestigahan ka. Large-scale staff magiging kaso mo dyan. Omitting na large-scale swindling ang ginagawa. Bagamat binigyan ka ng barangay ng sinasabing authorization, pero yung authorization, facilitate, mapabilis. Pero pagdating sa kolekta, ibang usapan. Magkakaproblema ka. If I were you, work with the barangay, work with them, and make sure na maayos to. Ito po, pinresenta po namin. Kami po talaga, iba, hindi po kami nagbibiro. Dahil higit sa sumbungan, nag-iimbestiga ho, nagsusuri po kami. Wala po kami sinasanto kahit sino. Isa po ang pambansang sumbungan, may tatak kapag ikay tatago-tago
ay babiyahe-biyahe ka pa, makakaabot sa iyo. Iba po ang tatak ng bitag, tatak Tulfo, tulong Tulfo, serbisyong Tulfo. Pag sinabi po yan, bitag po ako. Si Ben. Ito po yung tatak Tulfo, hashtag, ipabitag mo.